Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video ay pag-uusapan natin or isi-share ko sa inyo kung ano ang nadiscover ko tungkol sa Madre de Agua. Yung Madre de Agua guys, matagal na akong gumagamit nito sa mga alaga kong baboy, lalong-lalo na sa mga fatteners. So dati may isang batch ako na inalagaan na hindi ako nakaranas sa kanila nang sila nagtatai. At saka napansin ko ang bilis ng kanilang paglaki. Kasi ang ginagawa ko noon, tuwing umaga bago ko sila pinakakain, habang ako'y naglilinis ng kanilang kulungan, binibigyan ko sila ng mga dahon ng Madre de Agua. So ang purpose ko naman nun guys, maliban doon sa alam natin na nakakatulong din ito sa paglaki nila or mas nadadagdagan yung bilis ng kanilang paglaki. Maliban doon sa vitamins, sa klase ng pagkain mo, yung Madre de Agua din ay lingid na sa ating kaalaman na ito ay nakakatulong din sa paglaki nila. So maliban doon, meron din akong na-discover na nakakatulong din sa kanila. So dati-rati, kaya hindi ako nakaranas ng sila nagtatae sa loob ng mahigit 3 buwan na pag-aalaga ko, kasi ganun nga yung ginagawa ko. Habang naglilinis ako ng kulungan nila, ang purpose ko naman doon ay para hindi nila ako guluhin, kasi alam nyo naman pag tayo ay naglilinis ng kanilang kulungan, nandun sila, kakagatin ka, yung paa mo, yung tsinelas mo, yung damit mo, halos mahubaran ka na lang kasi hihila-hilain nila yan. So ang purpose ko naman doon ay para hindi nila ako guluhin habang naglilinis ako ng kanilang kulungan, kaya binibigyan ko sila ng mga dahon ng Madre de Agua. So hanggang sa naibenta sila at may second batch pa, ganun din ang lagi kong ginagawa sa kanila. So never akong nakaranas ng sila nagtatai, kaya mas mabilis nga naman silang tumubo kapag hindi sila nakaranas ng mga ganong klaseng karamdaman, kasi ang pagtatai ay isa ito sa nakakaapekto ng kanilang paglaki. So hindi na natin yan na ipagkakaila, kasi lahat tayo na nag-aalaga ng mga baboy ay nakakaranas tayo ng ganyan. Kapag may baboy talaga na madalas napapansin mo na talagang nagtatai talaga siya or basa yung kanyang dumi, yung mga ganon. Kaya yun ang yun ang unang-unang napapansin natin sa kanilang paglaki. So ngayon, meron kasing mayroong bumili sa akin kasi nagbibinta ako ng pangtanim na Madre de Agua dito sa amin sa Carigara, Leyte. So may umorder sa akin nung isang araw. Dahil nga mayabong siya, yung bang mataba, kasi 'di ba kauulan-ulan lang. Parang lumapad yung mga dahon niya, ang taba niya. Ipapakita ko sa inyo. So ayan yung puno ko ng Madre de Agua. Hindi lang yan, mayroon pa akong mga tanim doon sa unahan na yon, tsaka doon sa doon sa area na yon, may mga tanim na akong Madre de Agua. Matagal ko na itong tanim at may mga bumibili na rin sa akin dati, kasi nung ito mas lumaki na lang ito nung bumagyo, akala ko nga to sa akin, mawala sa akin to. Ito yung una niyang puno, ayan, patay na yan. Kaya ang ginawa ko nung natumba ito, nabali ito nung bagyo, taon na rin ang nakalipas, yung mga nabali niya itinanim ko uli, kaya hindi ito nawala sa akin ang tuluyan. So ang ginawa ko, nung may bumili sa akin nung isang araw, yung mga dahon hindi ko itinapon kasi nanghinayang ako, at saka mayroon din akong bagong walay na mga biik. Tapos nagpinurga ko sila. Syempre
lahat naman talaga natin na naka-experience na talaga tayo na kapag nagpurga tayo, nagbabasa talaga yung kanilang dumi, at pag hindi pa natin naagapan, lumalala pa ito. So ang ginawa ko, yung mga dahon, ibinigay ko sa kanila. Yung kanilang pagdudumi, dahil sa ginawa kong pagpurga, hindi ko pa sila binigyan ng kung anong klase ng gamot or ng kung ano nung, kasi 'di ba pag nagtae yung mga biik natin, binibigyan natin sila ng dahon ng saging, puso ng saging, pinakamabisa, or ubod ng saging. Yun ang binibigay natin sa kanila. Doon sa mga bago kong walay na mga biik, dahil nga nagtatae sila, yung mga dahon ng Madre de Agua na pinagbintahan ko nung mga sanga, hindi ko itinapon kundi ibinigay ko sa kanila. Dinagulat ako, kinaumagahan or kinabukasan, ang tutuyo ng mga dumi nila. Samantala wala pa naman akong ibang binigay sa kanila kundi dahon lang ng Madre de Agua. So naisipan ko na gamot din pala ng pagdudumi or pagbasa ng dumi nila yung dahon ng Madre de Agua. Kaya isinare ko lang sa inyo. So yun lang ang aking may share sa inyo. Kaya ang gawin nyo, kung mayroon kayong kaibigan or mapagbilhan ng Madre de Agua dyan sa malapit sa lugar ninyo, ay bumili na kayo at magtanim na kayo, damihan nyo, kasi malaking tulong ito sa ating mga alagang biik or sa mga gagawin nating fatteners. So yun lang guys, yung mga hindi pa nakasubscribe, pwedeng pakisubscribe naman at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod kong vlog. Yun lang guys, maraming salamat, bye!